Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kanegosyo partner, Ate JB. Ayan, so napakaganda po ng topic na ating italakayin ngayon. No? Walang director na po sa Ate JB, walang iba po kaibigan tungkol sa utang. So may nabasa po kasi ako kaibigan no, na post, hindi to comment sa isa sa mga videos ko, no, post sa Facebook. Ano ang gagawin kapag may mga customers na uutang sa iyong tindahan or sari-sari store? Ayan kaibigan, alam ko some of you dyan, no, tatas yung kilay, yung tenga, kasi nga ayaw talaga ninyo sa utang. Ayan, so sinabi ko na lang na ayaw ninyo sa utang kasi gusto ko yung utang, ano? Pero depende na rin sa taong umutang kaibigan. First and foremost, alam ko kaibigan, kaya huwag nyo ako i-bash na marami sa atin, no, marami sa inyo dyan na takot talaga, natatakot magpautang sa kanilang tindahan, no? Marami kasing nagko-comment sa mga videos ko kaibigan, sa mga nakaraang kong videos tungkol sa utang, na sinasabi nila, Ate GB, hindi ako magpapautang kasi yun yung dahilan kaya nalulugi ang isang negosyo dahil sa pagpapautang. Kaibigan, well, tama naman po kayo. May mga negosyo na nalugi dahil sa utang. Pero, kaibigan, napakalaki ng tulong ng pagpapautang sa negosyo. No? Kung talagang lahat ng negosyo na nagpapautang ay nalugi, sana wala ng bangko, yung bangko nagpapautang. Yung mga big supermarket dito sa amin sa Cebu, nagpapautang, yung tinatawag namin na PO card. Papakita ko sa inyo, utang pa ito kaibigan, no? Nagpapautang yung mga big supermarket. Maraming mga companies, mga negosyo ang nagpapautang kasi nakita nila, no, ang mga advantages, no, ang mga pros sa pagpapautang. Well, again, hindi mawawala yung sinasabi nating malulugi tayo pag tayo ay nagpapautang. Kasi naman ako noon kaibigan, muntik na talaga akong malugi. Actually, nagsara yung tindahan ko. 1 week ata, no, dahil nga pautang ako ng pautang noon na walang limitation. Kahit hindi ko alam kung magaling, maganda ang taong magbayad, yung taong umutang sa akin, hindi talaga totally sigurado, no? Pero nagpapautang ako noon, nagpautang kasi nga hindi ko pa alam ano ang gagawin natin bago tayo magpautang. Kaya ngayon, talakayin natin ano ang gagawin kapag may mga customers na uutang sa iyong tindahan or sari-sari store. Kaibigan, simple lang naman. Ang una nating isipin, kung sapat ba ang iyong puhunan, may sapat ka ba na pera? No? Bakit ka magpapautang kung sakto naman ang iyong puhunan? O di ba? Kung sakto-sakto lang yung pera mo. So kapag may customers na uutang, kahit magaling pa magbayad, may kakayahan na magbayad, pero ikaw, alam mo sa sarili mo na kaunti lang yung puhunan, kaunti lang yung pera mo, iwag ka talaga magpautang. Sabihin mo kay customer, sorry, gustuhin ko man natulungan ka, pautangin kita, pero kaunti lang talaga yung puhunan ko, wala na akong ma-roll. O di ba? Sasabihin natin, ito pa, pag yung customer, yung taong uutang, alam mo na hindi maganda magbayad, ay huwag mong pautangin. O diba? But do it, say it in proper manner. Huwag mo namang pagalitan. Huwag mo nang ipahalata sa kanya na naiinis ka dahil uutang siya. Sabihin mo, in proper manner, oy sorry, hindi ako magpautang, kaunti lang yung puhunan ko. Huwag mo naman sabihin, oy hindi ako magpapautang kasi alam ko hindi ka maganda magbayad. Huwag naman ganon, o diba? At ito pa, mahalaga ito. Kaya kahit tayo, no, alam ko, some of us magpautang kasi alam nila mabait yung taong umuutang. Ayan. So, pagdating ng tao, oy mabait ito. Magaling magbayad, maganda magbayad, no? Kasi nga nakautang na noon, maganda talaga magbayad ang taong ito. But din kaibigan, nalaman mo na nawalan pala siya ng trabaho. So wala siya, in short, wala siyang kakayanan na magbayad ng utang kasi wala siyang trabaho. So wag ka munang magpautang sa mga taong walang trabaho kahit mabait pa. No? Ano natin yung kabaitan niya? Gustuhin man niyang bayaran ka sa takdang panahon na sinabi niya, pero wala nga siyang trabaho, paano siya makabayad sa iyo? Ano, mabait, magaling, maganda magbayad nung umuutang sa iyo, pero ngayon wala siyang trabaho. Huwag mo munang pautangin. I-explain mo nang mabuti na sa ngayon wala ka pang trabaho, gustuhin ko man na pautangin ka, pero wala akong ma-roll, pasensya na talaga. O diba? Pero kung naaawa ka talaga, katulad ko, pag ang utangin ay bigas,
nagpapautang kung kaibigan, no? Ito yung weakness natin. Pero 1 kilo lang. May mga tao kasing, kahit ngayon, no? Kahit nga in few days back, may mga kapitbahay ako na pupunta sa tindahan ko, Ate JB, pwede umutang ng bigas, ganito, ganun. Babayaran kita sa 15 at 30 kasi magsisimula na ako ng trabaho ko bukas. Ayan, yung sasabihin nila, pero pagkwenta ko malayo pa yung 15 or 30, so no muna ako kaibigan. Pero pag malapit ng sahuran, okay, pautangin ko. Pag malayo pa, ay talagang no muna. Lalo na, pag sinabi, Ate JB, pwede pa utang. Wala kasi akong pera kasi wala akong trabaho. Kaibigan, bakit tayo magpapautang sa tao na wala namang kakayahan magbayad, o diba? So, explain natin ng mabuti, no? Na hindi siya magalit sa atin. Pero kung nakonsensya ka talaga, pautangin mo, pero magbigay ng limitation hanggang 100 pesos lang siguro. Hindi ka naman siguro malulugi, kaibigan, pag hindi ka nabayaran, 100 pesos lang, no? Ang importante, nakatulong ka sa iyong kapwa, no? So, kung walang, alam mo, yung taong umuutang, walang trabaho, alam mo sa sarili mo na mababayaran ka, pero siguro ilang months pa o siguro taon kasi walang trabaho. Pero kaibigan, no, pagkain, wala sila makain. So pwede ka magpautang 1 kilo lang na bigas at isang sardinas para naman hindi ka makonsensya at nakatulong ka rin sa iyong kapwa. Ganun kasi ako, kaibigan, no? Depende sa customers na umuutang, no? Pero yung umuutang, at alam ko naman, umuutang siya sa akin, pero sa iba, may kakayahan siya na bumili, no? May mga tao kasi na utang sa atin, pero sa iba, may kakayahan sila na bumili, no? So, pag alam ko ganun, utang sa akin, may kakayahan bumili sa iba, magpapautang ako pa rin. Pero kung natitiyak ko na, babayaran ako. Magaling, maganda, at may kakayahan na magbayad. Di ba? Kayo dyan, alam ko, pag si customer ay doon bumibili sa ibang tindahan, at dyan sa iyo uutang, ay hindi po talaga kayo magpapautang, no? Sino bang gaganahan magpautang? Bibili sa ibang tindahan, pero sa iyo uutang, hindi bibili, no? Ako, kaibigan, iba kasi ako. Basta may sapat lang ako na puhunan at alam ko magaling, maganda, may kakayahan na magbayad ang taong utang sa akin, bahala na siya kung sa iba siyang tindahan bibili. Ganun kasi ako, kaibigan, no? So wag niyo lang iba siya, TGB. Kahit sa iba pa siyang tindahan bibili, pero sa tindahan ko uutang, okay lang. Basta marami akong puhunan, sapat yung puhunan ko at alam ko magaling, maganda magbayad at may kakayahan na magbayad. No, ito ko, kaibigan, so baliwala sa akin. So kahit pero alam ko, masaktan talaga tayo dahil masakit kayo, makikita natin na bumibili sa ibang tindahan, pero sa atin, uutang, sakit. Pero okay lang yan, kaibigan. No? So depende na rin sa inyo. Again, huwag nyo pong iba si Ate JB. So ito yung mga gagawin natin pag ang tao ay utang. No? Again, ito napaka-importante. Pag alam mo na hindi magaling, maganda magbayad, ay huwag mong ipahalata na alam mo. Sabihin mo in a proper, mahinahon lang na paraan. Oy, gusto ko na pautangin ka, pero wala na akong pera pang roll. No? Pag pautangin kita, wala na akong magamit, no? Pangbili, no? Ng mga produkto, kaya pasensya na. Siguro mapapautang kita pag lumaki na yung puhunan ko. Ganon. No? Pwede ka magsinungaling. Huwag mong ipaalam, ipalata sa kanya na alam mo na hindi siya maganda magbayad kasi magagalit siya. Ayaw natin na magalit si customer. Talagang hindi sila bibili sa tindahan natin pag galit si customers natin, mga customers natin, kaibigan. No? Yan. So ito yung mga gagawin natin, kaibigan, ha. Again, pag may customer na utang sa ating tindahan. Ayan. So again, ulitin ko, pag sapat ang yung puhunan o sobra-sobra yung kapital mo, pwede ka magpautang. Wag kang matakot mo sinabi ng iba na malulugi ka talaga pag nagpautang. Totoo po yun, pero hindi naman sa lahat. Basta again, natitiyak mo, sure ka, sigurado ka talagang sure ka na ang taong utang sa'yo, ito ha, magaling magbayad, maganda magbayad, may kakayahan na magbayad. Ha? Kahit pa mabait ang tao, alam mo mabait, magaling magbayad, maganda magbayad, kasi nung umutang siya sa iyo, siguro nung nakaraang buwan, nagbayad talaga siya. So, kaya plan mo na pautangin siya. Pero alam mo, ngayon, wala siyang trabaho. Huwag mo munang pautangin, kaibigan, dihado ka talaga, no? Kahit man maawa tayo, kasi nga walang trabaho, dapat tulungan natin. Pero
tayo naman ang malugi. Kung gusto mo tumulong, pautanin mo. Maliit na halaga, 50 pesos, 100 pesos, para hindi ka naman makonsensya at para naman makatulong ka. Pero wag ka talagang magpautang lahat-lahat, no? At again, ito na po importante, sa mga nagpapautang dyan, maglagay ng limitation. No? Kahit pa again, magaling, maganda magbayad, may kakayahan na magbayad, pero maglagay ka pa rin ng limitation. Hindi mo kasi alam yung mga ano mangyayari in the future. Baka in one blink of an eye, nawalan siya ng trabaho. O hindi ka mababayaran. Nagkasakit siya. So yung pambayad niya sa'yo, siyempre, ibibili ng gamot, ibabayad sa doktor. Wala naman tayong magagawa kasi importante nun, health, no? Nagkasakit siya. So, ang laki ng utang sa'yo, o di ba? Alangan naman, sugurin mo sa bahay, bayaran mo ako, may sakit nga, may pera, sana siyang pangbayad sa'yo, pero ibinayad sa doktor, binili ng gamot, kaya, alangan naman magalit tayo, huwag natin pagalitan. Kaya nga, sinasabi ko, maglagay ng limitation, no? Dahil kapag ang tao, na plan talaga, magbayad sa'yo, pero may emergency, kaya nagamit niya ang pera na pambayad sana sa'yo, nagamit niya kasi may emergency sa kanila. Ngayon, hindi ka mababayan ng utang, okay lang, kasi nga naglagay ka ng limitation, maliit lang na halaga ang pinutang mo. Kung malaki, kasi hindi ka naglagay ng limitation, sarado yung tindahan mo, wala ka nang maibili. Kaya nga, again, mahalaga ha, kaya nga nilagay ko sa huli, maglagay ng limitation. Kaunti lang. So sa akin, kaibigan, may nagpapautang ako, pinakamalaki na dito, 2,000 pesos. No? So para sa akin, limitation na rin yun, kasi malaki naman yung sahod nila. No? Pero pag, depende na rin sa sahod, kaibigan, pero huwag niyong gayahin si Ate JB ha, sa mga ganito, mga 2,000, kasi ako, full confident kasi ako, no? Kasi alam ko na babayaran talaga ako kasi may other option sila. Pag nagkasakit na walang trabaho, may other option sila. Kaya naging 2,000 yung limit ko. Pero most of the time, yung limit hanggang 500. Kung maliit lang yung tindahan mo, hanggang 300 or 100 every week or every 15. Depende na sa araw ng sahuran nila. No? Basta, maglagay ng limitation para hindi ka magsisi. Para hindi malugi ang yung negosyo at magsara ang tindahan mo, ang sakit nun. Okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinsun. Sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. No? Malaking tulong ito sa amin ng aking family. So, salamat nga pala sa mga super chatters natin dyan, sa mga nagsuporta. Ma'am Saved, thank you so much for the gift. Thank you so much, Ma'am Saved. And everyone sa mga members ko. Ayan, nakalimutan ko, no? Sa susunod, isa-shoutout ko yung mga members ko na kaunti lang naman, mga 5 lang siguro. Salamat sa inyong suporta at pagmamahal kay Ate GB. At sa iyo, kaibigan, na palaging nanonood kay Ate GB. Thank you so much po. Malaking tulong ito sa akin na. Please don't skip the ads. Again, aasinso tayong lahat. Claim it. Okay? Thank you so much. God bless.